Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagsimula ang lahat. O siguro, ayoko lang talagang tanggapin. Mas madaling isipin na isa lang itong masamang panaginip, isang bangungot na kahit anong pilit kong magising ay hindi ko magawa. Pero sa tuwing napipikit ako, nakikita ko ang dilim sa mga pasilyo ng bahay na iyon. Naririnig ko ang mga kaluskos sa sahig na gawa sa kahoy. At higit sa lahat, naririnig ko ang kantang iyon. Ang kantang sumira sa buhay ko. Ito ang kwento ko, ang kwento kung paano ako nagrenta ng kwarto sa isang lumang bahay sa Antipolo, at kung paano ko sinuway ang nag-iisang babala ng host, huwag na huwag kong hahanapin ang babaeng kumakanta pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Nagsimula ang lahat dahil sa desperasyon. Bagong empleyado lang ako sa isang kumpanya sa Ortigas. Ang sahod, sakto lang. Ang problema, ang pamasahe at ang pagod sa bayahe mula sa bahay namin sa Cavite. Araw-araw, 4 na oras ang nauubos sa balikan. Pagod ang katawan, pagod ang isip at pagod na rin ang bulsa. Kailangan ko ng matitirhan na mas malapit. Isang lugar na mura, disente, at higit sa lahat, tahimik para makapagpahinga ako pagkatapos ng maghapong trabaho. Sinubukan kong maghanap sa mga sikat na lugar tulad ng Pasig, Mandaluyong, pero sa budget ko, ang kaya ko lang upahan ay isang kwarto na kasinlaki ng banyo, o isang bed space kung saan 8 kayong magkakasama sa isang silid. Hindi ko kaya yon. Kailangan ko ng sarili kong espasyo. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa isang social media platform, may nakita akong post room for rent in Antipolo. Malapit sa terminal. Maluwag na kwarto. 7,000 pesos, all in. 7,000 piso. All in. Kasama na tubig at kuryente. Para sa isang maluwag na kwarto, sobrang mura noon. Antipolo. Medyo malayo pa rin sa Ortigas, pero mas malapit kumpara sa Cavite. Mas madali na ang bayahe. Tiningnan ko ang mga litrato. Isang malaking bahay na luma, gawa sa kahoy at bato. May malawak na hardin sa harap, kahit na sa litrato ay mukhang medyo napabayaan na. Ang kwarto mismo ay simple lang. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintana na nakatanaw sa likod bahay. Mukhang perpekto. Agad kong kinontak ang numero na nasa post, isang matandang babae ang sumagot. Ang pangalan niya ay Aling Mercy. Mahinahon ang boses niya, mabait pakinggan. Sabi niya, available pa raw ang kwarto at pwede ko raw tingnan kinabukasan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pagkatapos ng trabaho kinabukasan, kahit pagod, dumiretso ako sa Antipolo. Madali kong nahanap ang address. Nasa isang subdivision ito na tila na pag-iwanan na ng panahon. Ang mga bahay ay malalaki at may malalawak na lot, pero karamihan ay mukhang luma na. Nang makarating ako sa tapat ng bahay ni Aling Mercy, sandali akong natigilan. Mas malaki at mas luma ito sa personal kaysa sa mga litrato. Ang pintura sa pader ay tuklap-tuklap na sa ilang bahagi. Ang mga bintana ay gawa sa kapis shells, tulad ng mga bahay noong panahon ng Kastila. May 2 malalaking puno ng mangga sa harap ng bahay na nagbibigay ng lilim, pero sa paglubog ng araw, ang mga anino nito ay tila mga kamay na gumagapang sa harapan ng bahay. May kakaibang pakiramdam. Isang halo ng pagkamangha at kaunting kaba. Pero isinantabi ko iyon. Ang mahalaga, mura ang upa. Nag-doorbell ako. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto na gawa sa nara. Isang matandang babae na may puting-puti ng buhok at mga guhit ng edad sa mukha ang sumalubong sa akin. Nakasuot siya ng simpleng duster. Umiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Ikaw Basilio? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Ako po. Halika, pumasok ka, sabi niya. Ako si Mercy. Pumasok ako sa loob. Malamig sa loob ng bahay, kahit na medyo mainit sa labas. Amoy luma. Amoy kahoy at parang may amoy ng mga halamang natuyo, tulad ng sampagita o dama de noche. Mataas ang kisam at malawak ang sala. Ang mga gamit ay luma pero mukhang mamahalin.
Isang malaking piano ang nakatayo sa isang sulok, natatakpan ng puting tela. May mga litrato sa pader, mga sepia-toned na larawan ng mga taong hindi ko kilala, mga mukhang seryoso at nakatingin ng diretsyo sa kamera. Pasensya ka na sa itsura ng bahay, iho, sabi ni Aling Mercy habang naglalakad kami. Ako na lang kasi mag-isa dito. Ang mga anak ko nasa abroad na. Masyadong malaki ang bahay para sa akin, kaya naisipan kong magparenta ng isang kwarto para naman may kaunting kita at may makasama-sama ako. Tumango-tango lang ako, sinusundan siya paakyat sa ikalawang palapag. Kumakalam na ang sahig na gawa sa kahoy sa bawat hakbang namin. Tila bumubulong ang bawat yapak. Dinala niya ako sa isang pasilyo. May 3 pinto sa pasilyong iyon. Binuksan niya ang pinto sa pinakadulo. Ito ang kwarto, sabi niya. Pumasok ako. Gaya ng nasa litrato, simple lang ang kwarto pero malinis at maluwag. Mas maluwag pa kaysa sa kwarto ko sa Cavite. May isang kahoy na kama, isang aparador, at isang maliit na lamesa at upuan sa tabi ng bintana. Ang bintana ay nakaharap sa likod bahay, kung saan may ilang mga puno at isang pader na natatakpan ng baging. Okay na sa akin to, Aling Mercy, sabi ko kaagad, natutuwa sa nakita ko. Kukunin ko na po. Ngumiti ulit si Aling Mercy, at sa pagkakataong iyon, parang mas totoo na ang ngiti niya. CJ, iho. Mabuti naman kung ganoon. Nag-usap kami tungkol sa mga bayarin. 1 buwang advance, 1 buwang deposit. Binigay ko kaagad sa kanya ang pera. Pakiramdam ko, sobrang swerte ko. Habang sinusulatan niya ang isang resibo, nagsalita siyang muli. Simple lang ang mga patakaran ko dito, Leo, sabi niya, ang boses niya ay bumalik sa pagiging seryoso. Gawin mo itong parang sarili mong bahay. Pwede kang gumamit ng kusina. Maglinis ka lang ng kalat mo. Pwede kang umuwi kahit anong oras, basta huwag ka lang maingay kapag gabi na. Opo, Aling Mercy. Walang problema po. Tumigil siya sa pagsusulat at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, at sa isang saglit, parang may nakita akong lungkot doon. O takot. Hindi ko sigurado. May isa pa, sabi niya, at ang boses niya ay bumaba, halos isang bulong na lang. Ang pinakamahalagang patakaran sa lahat. Hinintay ko siyang magsalita. Biglang bumigat ang pakiramdam sa kwarto. Minsan, pagpapatuloy niya, kapag gabi lalo na kapag madaling araw baka may marinig ka. Isang kanta. Napakunot ang noo ko. Kanta po. Tumango siya. Isang babaeng kumakanta. Huwag mong pansinin. Huwag kang matakot. Hayaan mo lang siya. At higit sa lahat, Leo, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may diin sa bawat salita, huwag na huwag mo siyang hahanapin. Huwag na huwag mong susubukang alamin kung saan nanggagaling ang kanta. Maliwanag ba? Natigilan ako. Sobrang weird ng babala. Isang babaeng kumakanta. Sino? Isa pa ba siyang border? O kamag-anak niya? Pero sabi niya mag-isa lang siya. Baka naman kapitbahay lang na mahilig mag-videoke ng madaling araw. Sinubukan kong ngumiti para gumaan ang usapan. Opo. Baka po kapitbahay lang yan. Medyo sanay na po ako sa mga maingay. Umiling si Aling Mercy, at ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Hindi siya kapitbahay. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko. Para na rin sa ikabubuti mo. Huwag mo siyang hahanapin. Tumango na lang ako kahit na medyo naguguluhan at kinikilabutan. Sige po, Aling Mercy. Makakaasa po kayo. Ibinigay niya sa akin ang resibo at ang susi. Nagpaalam na ako at umuwi. Habang nasa biyahe pabalik sa Cavite, hindi mawala sa isip ko ang babala ni Aling Mercy. Sino ang babaeng kumakanta? Bakit bawal siyang hanapin? Ang isip ko, napagod na sa trabaho, ay nagsimulang gumawa ng mga kwento. Baka anak ni Aling Mercy na may problema sa pag-iisip, kaya ikinukulong sa isang kwarto. O baka naman multo.
Napailing ako. Multo. Kalokohan. Siguro paraan lang iyon ni Aling Mercy para hindi ako magreklamo kung sakaling may maingay na. Isang paraan para takutin ang mga boarder para manahimik na lang. Yun lang siguro yon. Isinantabi ko ang kaba. Ang mahalaga, may bago na akong matitirhan. Isang lugar na malapit sa trabaho. Isang lugar kung saan makakapagpahinga na ako ng maayos. O iyon ang akala ko. Lumipat ako noong weekend. Dala ko ang 2 malaking bag na puno ng mga damit at ilang personal na gamit. Tinulungan pa ako ni Aling Mercy na mag-ayos sa kwarto. Sa umaga, ang bahay ay hindi naman nakakatakot. Maliwanag dahil sa mga malalaking bintana. Ang mga anino na nakita ko noong unang punta ko ay wala na. Ang amoy ng lumang kahoy ay napalitan ng amoy ng kape at pandesal na inihanda ni Aling Mercy. Mag-agahan ka muna, iho, sabi niya. Sobrang bait niya. Para siyang lola. Nawala na ang lahat ng kaba na naramdaman ko. Naisip ko na baka naprapraning lang ako noong una. Ang unang linggo ko sa bahay ay naging payapa. Masarap sa pakiramdam na 10 minuto lang ang lakad ko papunta sa sakayan. Ang bayahe papuntang Ortigas, wala pang 1 oras kung hindi traffic. Nakakatulog ako ng maaga. Nakakapagpahinga ng husto. Ang bahay ay sobrang tahimik sa gabi. Walang maingay na kapitbahay, walang tricycle na dumadaan sa harap. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig mula sa hardin ang maririnig mo. Wala akong narinig na kahit anong kanta. Naisip ko na baka nananakot lang talaga si Aling Mercy. Hanggang sa isang gabi, sa kalagitnaan ng 2 kong linggo. Nagising ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Tiningnan ko ang orasan sa cellphone ko. 3:30 ng madaling araw. Babalik na sana ako sa pagtulog nang may marinig ako. Isang tunog. Sobrang hina. Isang himig. Parang boses ng isang babae na humuhuni. Isang pamilyar na kundiman. Hindi ko matukoy kung ano pero parang narinig ko na dati. Galing sa malayo. Sobrang hina na kung hindi ka talaga magfo-focus, iisipin mong hangin lang na dumadaan sa siwang ng bintana. Umupo ako sa kama. Pinakinggan kong mabuti. Nandoon nga. Isang malungkot na himig. Naalala ko ang babala ni Aling Mercy. Ito na ba yon? Ang babaeng kumakanta. Bahagya akong kinabahan. Pero sinubukan kong maging rational. Baka guni-guni ko lang. O baka kapitbahay nga na nakikinig lang ng radyo ng mahina. Tumayo ako at dumungaw sa bintana. Ang likod bahay ay madilim. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Walang bukas na ilaw sa mga katabing bahay. Lahat ay tahimik. Lahat ay tulog. Maliban sa kantang iyon. Humina ito at tuluyang nawala. Bumalik ako sa kama. Medyo hindi na ako mapakali. Pero pinilit kong isipin na wala lang iyon. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Bumalik ako sa pagtulog pero hindi na naging mahimbing. Kinabukasan, nakita ko si Aling Mercy sa kusina. Nag-aalangan akong magtanong. Ayokong isipin niyang natatakot ako. Ayokong isipin niyang sinisira ko ang patakaran niya. Kaya hindi ako nagsalita. Kumilos ako na parang walang nangyari. Pero nang sumunod na gabi, narinig ko ulit. 3:00 ng madaling araw. Eksakto. Nagising ako na parang may alarm clock. At pagdilat ng mga mata ko, nagsimula na ang kanta. Sa pagkakataong ito, medyo mas malinaw. Ang parehong malungkot na kundiman. Pero ngayon, may kasama ng mga salita, bagamat hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Parang ibinubulong lang. Puso sinta aking giliw. Mga salitang parang galing sa ibang panahon. Tumayo ang mga balahibo ko. Ramdam ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Hindi ito guni-guni. Totoo ang naririnig ko. Pero saan nanggagaling? Parang galing sa loob ng bahay. Parang galing lang sa labas ng kwarto ko.
Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. Idinikit ko ang aking tainga. Mas malinaw ang tunog. Parang nanggagaling sa pasilyo. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa buong katawan ko. Gusto kong buksan ang pinto. Gusto kong silipin. Pero bigla kong naalala ang mukha ni Aling Mercy. Ang seryoso niyang babala. Huwag mo siyang hahanapin. Napaurong ako mula sa pinto. Bumalik ako sa kama at nagtalukbong ng kumot na parang isang bata na nagtatago sa halimaw sa ilalim ng kama. Pinilit kong takpan ang aking mga tainga, pero parang tumatagos ang kanta sa aking mga kamay, sa kumot, hanggang sa marinig ko ito sa loob mismo ng aking isipan. Tumagal ang kanta ng halos kalahating oras bago ito tuluyang nawala. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Hinintay ko na lang sumikat ang araw. Paglabas ko ng kwarto, pakiramdam ko ay 10 taon akong tumanda. Ang mga mata ko ay may malalaking eyebags. Mula noon, gabi-gabi na. 3:00 ng madaling araw. Eksakto. Para na itong isang ritual. Gigising ako. Mag-umpisa ang kanta. At ako, mananatili lang sa aking kwarto, nakikinig, nanginginig sa takot, nagtatanong kung nababaliw na ba ako. Sinubukan kong labanan. Bumili ako ng earplugs. Pero kahit nakasuot na, parang naririnig ko pa rin ang himig sa aking ulo. Sinubukan kong makinig ng malakas na music sa headphones bago matulog, pero palaging eksaktong 3:00 ay namamatay ang cellphone ko o naglo-lowbat, kahit na full charge ito bago ako matulog. Nagsimula na itong makaapekto sa akin. Sa trabaho, palagi akong tulala. Hindi ako makapag-focus. Napapansin na ng boss ko. Leo, are you okay? You seem tired, tanong niya minsan. Ngumingiti lang ako at sinasabing okay lang, medyo puyat lang. Sinubukan kong kausapin ang kaibigan ko, si Marco, tungkol dito. Tinawagan ko siya isang gabi. Pre, parang may mali dito sa tinutuluyan ko, sabi ko sa kanya. Bakit? Ano nang meron? May naririnig akong kumakanta tuwing madaling araw. Babae. Tumawa si Marco sa kabilang linya. Wow, pre. Baka naman may multo dyan sa inuupahan mo. Classic horror movie setup, ah. Seryoso ako, pre. Nakakatakot. Baka kapitbahay lang yan. O baka naman yung landlady mo, nami-miss yung asawa niya kaya humahara na mag-isa, biro pa niya. Naiinis ako pero alam kong hindi niya maintindihan. Walang sinuman ang makakaintindi maliban kung nararanasan nila mismo. Ibinaba ko ang telepono. Pakiramdam ko lalo akong nag-iisa. Ako lang at ang kantang iyon sa malaking bahay na ito. Si Aling Mercy, hindi ko magawang tanungin. Sa tuwing nakikita ko siya, ngumingiti lang siya at kumakamusta, na parang walang kakaibang nangyayari sa bahay niya tuwing gabi. Ang normal niyang kilos ay mas lalong nagpaparamdam sa akin na ako ang may problema, na ako lang ang nakakarinig, na baka nga nababaliw na ako. Ang kanta ay nagsimulang magbago. Mula sa pagiging malungkot, parang nagiging mapanukso. Parang nangakit. Ang boses ay tila lumalapit. Minsan, parang nasa labas na lang talaga ng bintana ko. Minsan, parang nasa labas mismo ng pinto ko. Isang gabi, habang nakahiga ako at pinipilit na huwag pansinin ang kanta, may narinig akong kaluskos. Isang kaluskos sa pinto ko. Parang may kuko na dahan-dahang kumakaskas dito. Napabalikwas ako ng bangon. Tumahimik ang lahat. Pati ang kanta huminto. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nanatili akong nakatitig sa pinto, naghihintay. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras ang haba, ang kaluskos ay bumalik. Dahan-dahan. Mahina. Scratch. 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 Hindi ko na kaya. Sumigaw ako. Sino yan? Walang sumagot. Ang kaluskos ay tumigil. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanta ay nagpatuloy pero ngayon parang may halong pagtawa sa himig.
Isang malamig at nakakakilabot na tawa. Doon ako nagsimulang mag-isip na umalis na lang. Hindi na ito tama. Hindi na ito para sa akin. Kaya kong tiisin ang biyahe, ang pagod. Hindi ko kailangan ng ganitong uri ng stress. Pero saan ako pupunta? Nagbigay na ako ng isang buwang advance at isang buwang deposit. Sayang ang pera. At bukod doon, may isang bahagi sa akin na gustong malaman ang katotohanan. Isang masokistang bahagi na gustong patunayan sa sarili ko na hindi ako nababaliw. Ang simpleng kaba ay naging paranoia. Sa araw, sinusuri ko ang bawat sulok ng bahay. Tinitignan ko ang mga litrato sa pader, iniisip kung isa ba sa mga babae doon ang kumakanta. Sinubukan kong hanapin ang pinanggagalingan ng amoy ng Dama de Noche, pero walang ganoong halaman sa hardin. Sinubukan kong kausapin si Aling Mercy sa isang paraan na hindi halata. Aling Mercy, kayo lang po ba talaga dito? Wala po kayong ibang kasama? Tumingin siya sa akin mula sa kanyang pagwawalis. Ako lang, iho. Bakit? Wala naman po. Ang tahimik po kasi. Masyadong tahimik. Ngumiti lang siya. Masasanay ka rin. Ang sagot niyang iyon, imbes na pakalmahin ako, ay mas lalo lang nagdulot ng takot. Ang paranoia ay naging desperasyon. Nagsimula akong mag-research online. Babaeng kumakanta sa lumang bahay. Multo na ng haharana. Lumabas ang iba't ibang kwento tungkol sa mga white lady, sa mga espiritu ng mga babaeng namatay dahil sa pag-ibig. May nabasa ako tungkol sa isang uri ng engkanto na ginagamit ang boses nito para akitin ang mga tao patungo sa kanilang kapahamakan. Habang papalapit ang katapusan ng unang buwan ko sa bahay, ang mga pangyayari ay lalo pang lumala. Hindi na lang kanta at kaluskos. Minsan, pag-uwi ko galing trabaho, ang mga gamit ko sa kwarto ay nag-iba ng pwesto. Ang libro na nasa lamesa ko ay biglang nasa ibabaw na ng aparador. Ang tsinelas ko sa paanan ng kama ay nasa labas ng pinto. Mga maliliit na bagay na sapat lang para isipin mong baka nakalimutan mo lang. Pero alam kong hindi ko sila inilipat doon. Isang beses, habang nagsisipilyo ako sa banyo sa ibaba, nakita ko sa salamin ang isang anino na dumaan sa likuran ko. Mabilis lang. Isang anino ng isang babaeng may mahabang buhok. Paglingon ko, wala namang tao. Ang pasilyo ay walang laman. Ang pinakamatindi ay nangyari isang gabi ng Huwebes. Gaya ng dati, nagising ako ng 3:00 dahil sa kanta. Pero ngayon, iba ang nararamdaman ko. Hindi lang takot. May halong lungkot. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa buong kwarto. Ang kanta ay hindi na nang-aakit. Ito ay puno ng paghati. Parang iyak ng isang kaluluwang hindi matahimik. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Naawa ako. Naawa ako sa kung sino man o anuman ang kumakanta. At sa awa na yon, nawala ang takot ko. Napalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib, kuryosidad. Sinuway ko ang babala. Dahan-dahan akong tumayo. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pinto, sinisiguradong hindi ito gagawa ng ingay. Binuksan ko ang pinto ng kaunti, sapat lang para makasilip ang isang mata ko. Ang pasilyo ay madilim. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa bintana sa dulo ng pasilyo, kung saan tumatama ang sinag ng buwan. Ang kanta ay mas malinaw ngayon. At alam ko na kung saan ito nanggagaling. Hindi sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang kwarto ko, kundi sa kabilang dulo. Sa tapat ng hagdan. Ang isa sa 2 pinto na palaging nakasara. Ang pinto sa tabi ng kwarto ni Aling Mercy. Ang kanta ay nanggagaling sa likod ng pintong iyon. Isinara ko ang aking pinto ng walang ingay. Ang puso ko ay kumakarera. Ito na yon. Ang sagot ay nasa likod lang ng pintong iyon. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita. Nagplano ako. Ang susunod na gabi ang magiging huling gabi ko ng pagtitiis. Hahanapin ko siya. Kinabukasan, umakto akong normal.
Nagpaalam ako kay Aling Mercy papasok sa trabaho. Pero hindi ako pumasok. Pumunta ako sa isang mall at bumili ng isang maliit pero malakas na flashlight. Maghihintay ako. Hihintayin ko siyang matulog. Hihintayin ko ang 3:00. Dumating ang gabi. Hindi ako natulog. Nagkunwari lang akong nasa kwarto ko. Pinatay ko ang ilaw. Mga bandang 10:00 ng gabi, narinig kong isinara ni Aling Mercy ang pinto ng kanyang kwarto. Ang buong bahay ay naging tahimik. Nag-abang ako. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Ang bawat tiktak ng orasan sa aking isipan ay parang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. 2:59. Hinawakan ko ng mahigpit ang flashlight. Eksaktong 3:00. Nagsimula ang kanta. Ang parehong malungkot na himig. Pero ngayon, para sa akin, isa na itong imbitasyon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Lumabas ako sa pasilyo. Malamig. Mas malamig kaysa dati. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kabilang dulo, ang bawat hakbang ko ay maingat para hindi lumikha ng ingay sa lumang sahig. Nakarating ako sa tapat ng pinto. Ang pinto ay gawa sa maitim na kahoy at may luma at kinakalawang na seradura. Ang kanta ay pinakamalinaw dito. Para siyang nasa kabilang panig lang, naghihintay. Sinubukan kong pihitin ang doorknob. Nakalock. Siyempre, nakalock. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang flashlight nito, hindi ang binili ko, para mas mahina ang ilaw. Itinutok ko sa susyan. Isang lumang uri ng susyan. Tiningnan ko ang ibabaw ng hamba ng pinto. Minsan, sa mga lumang bahay, iniiwan lang doon ang susi. Kinapa ko. Wala. Pero may naramdaman akong nakausli. Isang maliit na pako. At nakasabit dito, isang maliit at kinakalawang na susi. Ang kamay ko ay nanginginig habang kinukuha ko ito. Ito na ba talaga? Itutuloy ko ba? Ang babala ni Aling Mercy ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Huwag mo siyang hahanapin. Pero huli na. Ang kuryosidad ko ay mas malakas na kaysa sa aking takot. Isinaksak ko ang susi sa seradura. Dahan-dahan kong pinihit. Isang malakas na click ang tumunog sa katahimikan na sinabayan ng biglaang paghinto ng kanta. Biglang naging bingi ang buong bahay. Natigilan ako. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Bakit siya tumigil? Alam niya ba na nandito ako? Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Ang amoy na sumalubong sa akin ay nakakasulasok. Amoy alikabok, amoy bulaklak na nabulok, amoy ng isang bagay na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Itinutok ko ang ilaw ng aking cellphone sa loob. Ang kwarto ay puno ng mga lumang gamit na natatakpan ng puting kumot. Parang mga multo na nakaupo sa dilim. May isang malaking aparador, isang vanity table na may sirang salamin, at sa gitna ng kwarto, isang rocking chair. Walang tao. Pumasok ako sa loob. Dahan-dahan. Ang alikabok sa sahig ay sobrang kapal, patunay na matagal nang walang pumapasok dito. Tiningnan ko ang bawat sulok. Wala talaga. Baka naman galing lang sa ilalim ng sahig. O sa itaas. Nakahina ako ng maluwag. Siguro tapos na. Siguro, nang narinig niya ako, umalis na siya. Aalis na sana ako nang may mapansin ako sa ibabaw ng vanity table. Isang music box. Luma na ito at gawa sa kahoy. Nilapitan ko ito. May mga ukit ito ng mga bulaklak. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, may isang maliit na balerina na umiikot. At nang buksan ko ito, isang himig ang tumugtog. Ang parehong himig ng kanta. So ito lang pala yon? Isang music box. Baka may depekto na ito kaya tumutunog mag-isa tuwing 3:00. Napangiti ako. Nababaliw na nga talaga ako. Lahat ng takot at paranoia para lang sa isang sirang music box.
Isasara ko na sana ito nang may makita akong isang bagay sa ilalim ng pulang tela kung saan nakatayo ang balerina. Isang litrato. Maliit at luma. Kinuha ko ito. Isang litrato ng isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng lumang bestida, marahil kuha pa noong dekada 50 o 60. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakapusod. Ang kanyang mga mata ay malungkot pero may ngiti sa kanyang mga labi. Sa likod ng litrato, may nakasulat na kamay, Elena, ang aking nag-iisang pag-ibig. Elena. Siguro, siya ang dating may-ari ng kwartong ito. Bigla, narinig ko ang isang langit-ngit sa likuran ko. Ang rocking chair. Dahan-dahan itong umuuga. Papalakas ng papalakas. Nabitawan ko ang music box. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang himig ay tumigil. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang ilaw ng aking cellphone ay nagsimulang mag-flicker. Itinutok ko ito sa rocking chair. Wala pa ring nakaupo doon. Pero patuloy ito sa pag-uga. At habang tinititigan ko ito, isang anino ang dahan-dahang nabubuo sa upuan. Isang madilim na hugis. Hugis ng isang babae. Hindi. Hindi anino. Usok. Isang maitim na usok na nagkakaroon ng anyo. Anyo ng isang babaeng nakaupo, nakayuko, at ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Napaurong ako. Napasandal ako sa pader. Ang lamig sa kwarto ay sobrang tindi, parang nasa loob ako ng isang freezer. At nagsimula siyang kumanta. Ang boses ay hindi na mahina. Hindi na malungkot. Ito ay malakas, puno ng galit, at direktang tumatama sa aking tainga, sa aking isipan. Ang bawat nota ay parang isang karayom na tumutusok sa aking utak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mukha niya. O Diyos ko, ang mukha niya. Hindi ko ito makakalimutan. Ito ang mukha ng babae sa litrato. Si Elena. Pero ngayon, ito ay hitsurang tinunaw. Ang balat ay kulay abo at nakakapit sa kanyang bungo. Ang mga mata niya ay wala ng laman, dalawang madilim na butas lang na puno ng walang katapusang galit. Ang kanyang bibig ay bumuka ng sobrang laki, hindi natural, at mula sa madilim na lalamunan na iyon nang gagaling ang nakakabinging kanta. Hinanap mo ako, sabi ng isang boses sa isip ko. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, pero narinig ko ito ng sobrang linaw. Sa wakas may naghanap sa akin. Tumayo siya mula sa rocking chair. Ang kanyang katawan ay payat at mahaba. Ang kanyang mga braso ay halos umabot na sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay parang mga sanga ng patay na puno. Gumapang siya, hindi naglakad, patungo sa akin. Ang bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng mga nababaling buto. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Paralisado ako sa takot. Nang halos isang dangkal na lang ang layo niya sa akin, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang amoy niya ay amoy lupa at nabubulok na laman. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang bumasag sa lahat. Ay! Lumabas ay dyan! Ang boses ni Aling Mercy. Parang nagising ako mula sa isang masamang panaginip. Biglang bumalik ang lakas ko. Tinulak ko ang aking sarili palayo sa pader at tumakbo palabas ng kwarto. Hindi ako lumingon. Paglabas ko sa pasilyo, nakita ko si Aling Mercy na nakatayo sa tapat ng kanyang kwarto, may hawak na rosaryo, ang mukha niya ay puno ng takot. Isara mo ang pinto. Dali! Sigaw niya. Lumingon ako at nakita ko ang nilalang na iyon, si Elena, na gumagapang palabas ng kwarto. Ang madilim niyang anyo ay sumasabay sa dilim ng pasilyo. Sa sobrang taranta, imbes na isara ang pinto, tumakbo ako. Tumakbo ako pababa ng hagdan, nadadapa, gumugulong. Narinig ko ang nakakabinging sigaw ni Elena sa likuran ko. Isang sigaw ng purong galit at pagkabigo. Nakarating ako sa ibaba. Ang main door. Kailangan kong makalabas. Tumakbo ako patungo sa pinto. Pinihit ko ang seradura. Ayaw bumukas.
Naka-double lock. Aling Mercy. Tulong! Sigaw ko habang kinakalampag ang pinto. Narinig ko ang mabilis na paggapang sa hagdanan. Papalapit na siya. Lumingon ako. Nakita ko siya sa itaas ng hagdan. Nakatayo siya ngayon, ang kanyang ulo ay nakatagilid sa isang anggulong imposible. At mumiti siya, ipinapakita ang mga ngipin na parang mga itim na patalim. Bigla, bumukas ang ilaw sa sala. Si Aling Mercy, nasa likod ko na. Hawak niya ang isang kumpol ng mga susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukan niyang isaksak ang tamang susi sa pinto. Sinabi ko sa'yo na huwag mo siyang hahanapin, umiiyak na sabi ni Aling Mercy. Si Elena ay nagsimulang bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang isang sentensya ng kamatayan. Sino siya? Sigaw ko kay Aling Mercy. Ano siya? Siya ang kapatid ko. Sigaw ni Aling Mercy habang sa wakas ay naipasok niya ang susi. Namatay siya sa kwartong yan. Nagpakamatay dahil sa pag-ibig. At ngayon naghahanap siya ng isasama. Bumukas ang pinto. Tinulak ako ni Aling Mercy palabas. Takbo, iho. Takbo at huwag ka nang babalik. Lumingon ako. Nakita ko si Aling Mercy na isinasara ang pinto. Sa siwang bago ito tuluyang magsara, nakita ko si Elena na nasa paanan na ng hagdan, ang kanyang kamay ay nakaabot, sinusubukang abutin si Aling Mercy. At narinig ko ang huling sigaw ni Aling Mercy bago tuluyang nagsara ang pinto at umalingaw-ngaw ang tunog ng lock. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Tumakbo ako palabas ng subdivision, palabas ng kalsada. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang mahalaga, makalayo ako sa bahay na yon. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Hindi na ako bumalik. Iniwan ko lahat ng gamit ko doon. Ang pera, ang damit, lahat. Hindi na mahalaga yon. Lumipas ang ilang taon. Nakahanap ako ng ibang trabaho sa ibang lugar malayo sa Antipolo. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na apartment sa syudad, isang modernong gusali na walang kasaysayan, walang lumang kahoy, walang amoy ng dama de noche. Pero hindi ako nakatakas. Hanggang ngayon may trauma pa rin ako. Hindi ako makatulog ng walang ilaw. Napapatalon ako sa bawat kaluskos, sa bawat langit-ngit. At higit sa lahat, takot ako sa katahimikan. Takot ako sa 3:00 ng madaling araw. Minsan, kapag sobrang tahimik na ng gabi, kapag ang tanging ingay na lang ay ang paghinga ko, parang may naririnig ako. Isang himig. Sobrang hina. Sobrang layo. Isang malungkot na kundiman. At alam ko na naghihintay lang siya. Alam ko na hindi pa siya tapos sa akin. Dahil hinanap ko siya. At nang mahanap mo ang isang bagay na ayaw magpahanap, hindi ka na niya bibitawan. Kailanman.